Hello guys! Ngayon po ay nandito po tayo sa San Carlos, Pangasinan para po maglagay ng kurtina sa bahay po ng subscribers natin from US. So ito po kasi noong February pa po ito nagpasukat. Bali, pina-estimate niya na po yung mga bintana niya. Dalawa po yung options yung ginawa namin. It's either po pang kurtina or pang blinds. Tapos ayun, since nag-submit kami ng quotation and pasok naman sa budget niya, puro kurtina, yun po ang napili niya. Tapos po, noong February namin siya sinukatan, nung nakapag-ready na po siya ng budget, pinalagay niya na po ng April. So, February, March, 2 months po ang inantay po namin bago po kami mag-install. Kasi kami nga po, sabi ko nga po sa inyo, yung aming mga quotation po is walang validity. Once you're ready po, pwede na po tayo mag-install. No? So, we give time po sa mga clients namin para makapag-prepare. Kasi po talaga, sabi ko nga po, yung cortina po namin is socialite curtains plus, ayun po, kailangan po talaga pinaghahandaan like sa mga furniture, appliances, ganyan. But still, kami po ay nakadepende po kami sa sukat ng mga bintana ninyo at dami nang ipapagawa po ninyo ha. Kaya, ayun po, naka-close deal kami kasi nga po, so far, sabi nga po ng mga nagpapagawa sa amin, sobrang gaan ko daw pong katrabaho. At ayun po, nabibilib sila sa akin kasi sobrang bait ko daw po mag-business. Ganyan. Kaya, nilalango na tayo. Sobrang bait ko nga daw po mag-business. Kaya, ayun po, sunod-sunod po tayo, no? Sunod-sunod po yung mga nagiging kliyente natin. Kaya, thank you po. Guys, bago daw kami mag-start, mag-install, mag-breakfast muna daw kami. Although nag-breakfast na yung team natin, guys. Pero thank you, ma'am and sir po, no? Talagang napaka-generous. Kain po. And meron na rin po kami na ikabit na cortina after namin kumain. So, ito po, explain ko sa inyo yung mga ginagawa namin para may idea po kayo. Ang gusto pala niya dito guys, sa isang wall na ito, although may before tayo niyan, wall to wall. Isahan lang yung dalawang bintana dito. Kaya medyo makapal yung magiging blackout natin dito. Tapos yung dito naman is separate yan. Tapos guys, dito naman sa mga rooms, ito, colorful yung mga rooms nila guys. Ito, kulay orange. Since plano magpalit daw ni ma'am ng pintura soon, so ang kinabit ko na lang is color almond din, kamukha dito sa sala. Para pagka nagpalit siya ng pintura, at least babagay pa rin yung curtains sa magiging final paint ng kwarto niya. Tapos guys, sa mga kwarto naman, still colorful. Meron ditong color violet. Tinanong ko din siya, ba't colorful yung mga room? Sabi ko, maliliit pa ba yung mga anak niya? Sabi niya, mga adult na daw. Kaya yung ginawa natin guys, kung gagamitin natin kulay para sa room na to, sa mga violet and pink, is color cream naman. Ito guys, may curtain box pero possible sa labas na natin makakabit yung sabitan kasi masikip siya, yung hole. Tapos guys, ito pa yung pink room saka yung blue na room. So, ayan guys, actually, yung client, daming pagkain. Thank you po. Thank you, sir. Mamaya-maya mga ka-viewers, pakita ko rin sa inyo yung aming finished project po. Guys, papunta tayong Mapandan. After natin sa San Carlos, meron kasi tayong repeat customer doon. Nagpadagdag ng cortina. Ito yung client natin. Noon pa man. Noon nag-upisa po tayo until now. Dahil nagustuhan niya ang cortina natin, nagpalagay pa rin. Kahit isang bintana lang guys. Kaya siya supportive sa atin. Kaya thank you po. Medyo malapit na tayo sa kanila guys. Guys, bali yan dito kami sa bahay ng client namin. Noon pa, pang number 4 yata namin siyang client nung nagsisimula kami magpa-cortina. Dito yan sa Mapandan ha guys. So ito yung una namin nilagay noon nung nagsisimula pa lang tayo. So ayan, buhay pa din. Ngayon kasi guys, pinapa-renovate yung bahay. May mga pinapa-ayos kaya medyo magulo din na tayo mag-vlog. Nagpadagdag din sa atin isang maliit na. Ayan. Dito no. Renovation kasi nangyari guys. Okay. Ayan. Ito yung papadagdag nila guys. Ito na rin po yung pinadagdag sa atin ni client. Tatapos na at ngayon po balik naman tayo ng San Carlos po. Habang nagbibiyahe po tayo papuntang San Carlos, share ko lang po sa inyo itong sinukatan namin na Malay-European ng house. So sa Mapandan po ito. Tapos ito pong client is nirekomenda po tayo. Kasi meron po dito na kakilala tayo at napapanood po na gumagawa ng kurtina. So nung sinukatan nga po namin ito, agad-agad din po ito na close deal.
Actually, malaki nga po yung project at inaantay lang po namin na matapos po yung house para at least po once na bumalik tayo, wala na pong dumi or mga painting works and malinis na po pa nagkabitan ng kortina. So ito po yung mga lalagyan natin yan soon. Sa pagsusukat po, hindi po pwedeng sukat-sukat lang. Kailangan ina-assess din po kung babagay po ba ang kortina na ikakabit natin. Kaya yun, close din lang po yan, kaya abangan nyo po yan. Tingnan nyo nga po yung blessing. Akala ko po isang bahay lang ang susukatan natin, nagkataon dalawa pala dahil magkapit bahay sila. After din po namin magsukat, pinakain po kami dito sa Michelle and Mylin's Kambingan na sabi nila bago daw kayo umalis, kailangan busog daw muna. Napakabait talaga nila, no? So ito po yung mga pagkain, kaya thank you again po, no? And ito naman po yung naging project namin sa Bataan. Actually sa taas to ng bundok. And tayo po yung napili para maglagay ng kortina po ni ma'am. So ito po ay subscribers po natin sila. Nagbablog pa lang daw po ako ng mga construction materials, mga house tour. Nanonood na daw po sila hanggat nagkaroon po tayo ng business na curtains business po. So tayo po yung kinontak nila dahil kahit daw po sa video alam nila maganda daw po yung gawa natin. Alam niyo po ba, si client din po ang nag-interior ng kanyang bahay. Tapos sa kortina po, siya ang namili naman. Yung kanyang ilaw po gustong gusto ko kasi pagpasok mo sa loob ng bahay, talagang agaw eksena siya, ganon. Since puro sliding door po yung nasa wall na ito, pinalagyan na rin po ng kortina yung kusina nila. Ang gusto po kasi ni client is pare-parehas po yung nakasabit sa kanyang mga bintana. Kaya po, even kusina, kortina po again yan, no? Meron naman sila auxiliary kitchen para maiwasan po yung pagkapit ng amoy pag po magluluto sila. So yung laki po at dami po ng ating mga kortina, nakadepende po yan sa sukat po ng kanilang mga bintana. Sa mga kwarto naman po, color gray po ang napili ni client. Nagkataon lang po hindi natin naisagad po ang kortina sa taas po again ng kanilang mga sliding door dahil may aircon na po. Ganun pa man, buti po mataas po ang clearance ng ating kortina kaya maganda pa rin pong tingnan at hindi po punggok yung dating. Tapos po meron pa pong isang kwarto, dito hindi po even yung height dahil nga po may aircon sa isa naman. Actually, nung kanina pinakita ko sa inyo, mukhang maliit po yung house pero sa totoo lang po napakalaki kasi pababa po ang design ng bahay dahil po nasa bundok nga po ito. Tingnan nyo po yung itsura, tapos meron kang pool, ayan. Tapos ito po yung view na makikita natin. Makita nyo na po ang Mount Samat kung nasaan po makikita ang cross. Sabi nga po nila, pag gumawa ka ng mabuti, pagpapalain ka niya. Yan lang. Guys, bali yung length na yan na nagawa na natin siya, ha. Ngayon, aayusin na lang natin yung mga dito, yung mga curtains dito. I-fix natin yung mga blackout para maganda yung pagkakapanels niya. Imagine nyo guys yung gawa natin. Maganda talaga yung tindig ng ating mga kortina. Ang dami nagsasabi, sulit daw talaga sa bayad kasi nga, and guys, we follow the standards sa paggawa ng asphalt. And syempre guys, kung anong binayad po ng client, I assure po na hindi po natin sila titipunin sa fabric. Kung ano yung volume na dapat sa bintana na yon, yun po yung ilalagay po natin, ha. Kaya yan, tingnan yung siksik. And asphalt na asphalt po. So ngayon, fix na natin to guys. Finalize na natin yung living area kasi halos tapos na tayo dito. Makalipas po ang ilang oras, ito na po yung ating finished project dito sa bahay po ng ating client from US. So ang gusto lang po niya, Billy, kahit wala akong home decor, ang gusto ko, maganda ang kortina ko. So tingnan niyo po yung itsura before. Sa ngayon, ang laki po ng in-improve ng house. So ang gusto po ni client, syempre, maganda po ang tindig ng kanyang kortina, pulido po ang pagkakagawa. And ako po yung nagsuggest ng mga kulay dahil po ako yung pinapili na lang niya. So usually po, ginagamit ko po ay mga neutral colors po sa mga bahay po ng ating kliyente kasi yan po ang kadalasang ginagamit talaga sa loob ng bahay. So kung napansin niyo po, bibihira lang po tayo gumamit ng colorful po na fabric kasi po, naka-client po yan kung ano pong gusto nila ipalagay, no? So, ito naman po yung kanilang dining area. Dito po, meron tayong huge po na kortinang pinalagay dito. So, yan po ay request po ni client. Gusto niya daw po kasi yung mga napapanood niya sa atin na merong long curtains. So, sa totoo lang po, sobrang laki po nito sa personal at sobrang lapad. Tapos, sa kwarto niya po, ito medyo tricky ng onte, pero nagawa po natin maganda. Ito yung before na itsura niya. Tapos, ito na yung itsura again. So, ginamit ko lang din po dyan is neutral color. Kasi po, plano po ipa-repaint yung paint po ng kwarto soon. Sa sky blue naman po na kwarto, ginamitan ko po ito ng kulay gray na kortina. Meron po tayong mga shade ng blue, pero tinanong ko po si client kung adult na po yung anak niya. And sabi niya nga po, adult na po. Kaya yon, ginamitan po natin sila na mas medyo bagay po
na kulay para po sa edad ng kanyang anak, kaya color gray. Tapos po ito naman pong pink room, ginamitan ko po ito ng color cream kasi po dalaga na rin po yung anak nila. And pag nagpa-repaint, yung ganyan pong kulay magagamit pa po nila sa ibang color po kasi safe na safe yung ganyang kulay. And sa violet room po, cream na rin po ito. Although meron po kami mga kulay violet na kurtina, kulay pink, any color po meron kami, pero ako po mas gusto ko kasi yung neutral colors lang. Mas simple, mas elegante. Time check mga ka-viewers, bali natapos po tayo ng 11:45 PM po yan. Sabi ko nga po sa inyo, nakadepende po kasi sa volume at dami po ng kurtina ang gagawin namin. So nakita niyo naman po, yung mga kurtina po ni client is wide, malalaki, malalapad, mayroon ding long curtains. And sa bahay po na ito, puro kurtina po yung kinabit natin. So talaga pong kumain po siya ng oras. Nag-start kami ng 9:30 AM in the morning. And 11:45 po PM nandito pa rin po kami. And again po, hindi po kasi kami nagsasabit na sinabit lang po. Talagang kumakain siya ng oras kasi be assured po na maganda po yung magiging kortina po ng kliyenteng pumapasok po sa amin. So, yung pagiging consistent, yun po ang inaalagaan ko and ina-assure po namin talaga na masasatisfy po namin yung mga nilalagyan po namin ng kortina, no? Since nakita niyo naman po sa vlog yung ating mga ginawa, and kung nagustuhan niyo naman po, pwede po kayo mag-inquire sa aming Facebook Ayan na po yung aking contact details. Pwede po kayong mag-inquire. Kulitin niyo lang po ako kasi ngayon sobrang dami na naman po ang nagme-message sa atin. Plus, nag-inquire na magpapakabit po ng kortina. And thanks God naman po, halos mga nakakausap ko po is close deal po yung mga project natin. Marami tayong upcoming dahil po ay nga po, aside po siguro sa maganda tayong gumawa ng kortina, love na love po ako ng mga naging customer natin. Isa lang po sinasabi nila, sobrang magaan daw po ang katrabaho kasi madali lang po talaga ang kausap. Kung anong kaya po natin ibigay, gawin, kung anong pagiging flexible po, gagawin natin yan para masatisfy po kayo. No? So again mga ka-viewers, hindi ko na rin po papahabain ang ating vlog kasi po uwi pa po ako ng Pampanga. Buti po meron tayong driver si Gob, kaya medyo makakatulog tayo sa van. So again, maraming salamat po sa panonood. Sana meron po kayo nakakang idea. Ingat po kayo and God bless. Bye-bye!